Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, nasa kalagitnaan na tayo halos ng Agosto, no? At malapit ng mag-September. Pero ang mga issues, mga balita sa ating bansa, patuloy pong umiinit. Lalong-lalo na sa pagsira sa ating Administrasyong Marcos ng mga Duterte at mga Kibuloy. No? Ginagawa lang naman nila yan. No? Isa lang po ang nakikita kong major na dahilan. Gusto nilang bumalik sa power. No? Kasi ito po, naglalabasan na ang mga kawalang hiyaang ginawa ng Duterte administration at ganun din si Kibuloy. No? Yung mga kaalyado nila, lalong-lalo na tong si Digong, nanganganib po talaga na maoblo itong mga to. Baka pag yan, nasintensyahan na ng gelte, no? Baka mag-neck brace o mag-wheelchair. O di kaya pareho, neck brace at wheelchair. No? Lalong-lalo na si Bato na patuloy pong nag-iingay dahil nga po ito pong House of Representatives ay gumawa po ng komite, yung tinatawag nilang Quadcom. No, nagsimula po ang kanilang hearing kahapon. No, napakagaganda po ng kanilang mga opening statements, even though na napakahahaba. Napakaganda niya, no? Talagang, kasi sinasabi ng mga Duterte, kung mababalikan ninyo, handa silang humarap sa korte as long as na ang korte ay sa bansang Pilipinas. O diyan po, no, panindigan po nila yan. Sabi nga nila, meron daw pong isang salita at prinsipyo ang mga Duterte. So siguro, kung aabutin pa ni Digong yang matapos yang kanilang ang hearing ng HOR tungkol sa Pogo, illegal Pogo, drug war ni Digong, EJK, no? Siguro haharap siya sa korte ng ating bansa. 'Di ba? Yan, panindigan nyo. Kasi si Kibuloy, sinabi niya yan, dalhin nyo sa tamang forum, 'di ba? Binastos niya si Risa Hontiveros. 'Di ba? O nung dinala sa proper forum, kinasuhan siya. Ano nangyari? Wala, kinain niya yung dila niya. Kasi non-bailable yung isa niyang kaso Ulit-ulitin natin, yung qualified human trafficking, non-bailable yun sa Pasig Regional Trial Court. So, pero ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong inyong magaling na BP Sara Takas, ibinaon po ng mga mambabatas. Saan siya ibinaon? Mamaya sa dulo natin sasabihin. At ganun din po, mukhang talagang ang mga mambabatas natin, particularly sa House of Representatives, ay gigisahin siya sa kanyang budget. Kasi meron na naman po na isang representante na hindi lang yung budget niya as a whole ang gigisahin. Meron pa po sigurong isang line item doon na gusto nilang busisiin. At isasama natin ang isa na namang latest survey, no, na kung saan nasa kumunoy na ang political career nitong si designated Dilulong Syunga. No? Umbaga malapit-lapot na po siyang, sabi niya, "Help! Rescue me! Pangulong Marcos! I will not do it again, please!" Ayan po yung mga ating pag-uusapan at bibigyan ng reaction. Actually, ang dami pong balita, no? Hitik na hitik po, no? Kasi itong mga maisog na ito, maisog daw sila. Di ba sa amin lang, maisog equals matapang, may paninindigan, pero hanggang salita lang po yun. No? At sila ang isa sa mga instrumento para ma-de-stabilize ang gobyernong Marcos. No? Sa pamamagitan probably, di umano, ng bansang China. Well-funded po yung mga yan. No? Ginagamit si Digong, si Kibuloy, at yung pamilya ni Duterte. Tingnan nyo naman si Tamilmil. Nagbigay ng statement, nag-video-bedyo, pero hindi niya ma-back-upan yung sinasabi niya. Lahat po yun. No? Ilang beses na tayo nag-video dyan, talagang binibira natin sila. Pero wala.
Tingnan nyo yung post ng mga minions nila, lalo na yung si $1 million man, o $1 million, 1 million peso man na bungal at kalbo. Ayun, mukhang may inuudyukan siya, mukhang inuudyukan niya ang Armed Forces of the Philippines. No? Sana lang ang National Security Council, no? Tiktikan nyo yung mga yan, no? Kayo po dyan sa AFP, alam ko, apolitical kayo, AFP Chief General Browner, no? Tiktikan nyo po, baka nakaka-infiltrate na itong mga destabilizer group na ito. Nagrari-rally sila sa EDSA, pero bilang na bilang po, mga 20 lang sila doon. O, wala talaga. Bagsak po talaga. Kasi, ang tao ngayon, nare-realize nila, nakikita nila na ang gobyernong ito ng Pangulong Marcos together with the HOR, no? Kasi yung mga representante po ang active na active with the help of their House Speaker, si Martin Romualdez. Di po ba? Nakikita nila na nagtatrabaho ang gobyerno. Nilalapit ng gobyernong ito ang serbisyo sa tao. Pero itong mga Duterte, because of their self-interest, personal interest na wala namang bilang at mga propagator ng fake news, di ba? Pilit po, nagpupumilit, iniinggan nyo ang mamayan. Kung ako sa inyo, wag po kayong makinig dyan. Mas gugustuhin nyo bang magkaroon ng kaguluhan sa bansa? Mas paniniwalaan nyo yung naratiba nila na wala naman silang maipakitang concrete evidence? Bakit hindi sila lumapit sa korte? Humingi sila ng pahintulot sa korte, idemanda nila ang Pangulong Marcos o si Ninang Lisa na magpa-drug test. Diba? Kung totoo po yung video nila, yung pulburon video nila, yung sinasabi nung isang ginamit nilang babae, kung totoo po lahat ng akusasyon, bakit hindi nyo rin dalhin sa tamang forum? Sinasabi nyo yan diba? Bakit pag kayo na ang sasabihan yan, kipit balikat lang kayo? Iniiba nyo ang topic, dinideflect nyo. Kasi ang ginagawa nyo, yung taong bayan. Pero ang taong bayan, di po naniniwala sa inyo. Posibleng maniwala sa inyo kung walang advancement of technology, walang social media. Pero tuwing may ilalabas kayong mga naratiba ninyo, sinosoplak naman kayo ng mga pro-admin. Hindi nyo nakikita, mas marami ang naniniwala sa mga pro-admin vloggers kasi nagbibigay ng katotohanan, ng mga ebidensya. Kayo, laway lang napatunayang mga sinungaling kayo. Ang problema lang natin, mga kababayan, ay itong mga otoridad natin. Sinasabi nyong peke yung video, pero wala naman kayong magawa. Diba DILG, DOJ? Ang MBI nasa under ng DOJ. Bakit wala kayong magawa? Hindi kayo makapag-file ng kaso kung sinasabi nyo naman na talagang nagpa-presscon pa kayo, in-authenticate nyo na hindi si Pangulo yun, peke yun. O anong gagawin? Sabi nyo, kakasuhan nyo yung mga nagpalabas nun. O ano nangyari? Bakit hanggang ngayon wala kayong napapile na kaso, magaling lang kayo sa presscon? Diba DILG? Diba DOJ? Kami po na kumakampi sa administrasyong ito, dapat tulungan nyo din kami. Hindi, kami lang bang lagi na lang susulplak, boboljak, puro din kami ngaw-ngaw, kayo, puro presscon, ganun din. Hindi kailangan gumawa kayo ng action para turuan sila ng leksyon. Hindi nyo nga ma-implement yung warrant of arrest kay Quiboloy dyan sa Cojic. Takot na takot kayo, di ba, DILG? Hawak mo ang pulis Di ba? Magbigay kayo ng tamang suwesyon sa Pangulo. Kung tama naman yung gagawin, walang mababiolate na human rights. Di ba? Ano pang kinakatakot nyo? You have to implement yung sinasabi ng batas. Inuutusan kayo ng korte. Ang korte, nasa panig ninyo. Ano kinakatakot ninyo? Ano ba, pinaglalaruan nyo lang kami? Mukhang kayo-kayo din lang yan, nagbobolahan din. Diba? Kung nagsawa na sa inyo, ewan ko lang kung anong gawin sa inyo. No? Ito po, mga kababayan, no? Yung topic natin is about Sara Duterte, saka yung pong napakagandang resulta na naman, no? Numero po, yung dulong-dulo natin, numero. Okay? Pero bago natin ipagpatuloy ito, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members
followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, si Ate Mighty Baita, Ate Mighty Baisa, siya po ay nag-share ng kanyang blessings na 5 euros kanina sa ating live stream. Shout out po at maraming salamat. God bless. Sa mga nakakasama natin sa live chat, no, ng ating video premiere at live stream. Ang live stream po natin, no, nagbago na po yan, no, between the hours of 6 o 9 p.m. to 9:30 p.m. Philippine time po yan. Check nyo na lang po ang time zone ninyo, no, kasi malapit na to, isang linggo na lang, pasokan na, so mukhang may magbabago na naman, no. As much possible, pasensya na kung nakakasabay natin yung mga favorite nyo ding mga pro-admin vloggers, pero wala naman pong inggitan doon, no. Wala po yung sinasabi ko sa inyo, nobody monopolize time sa pagla-live stream o pag-video premiere. Nasa sa inyo po yan kung kanino po kayo manunood at magbibigay ng suporta, no. Sa amin pong mga pro-admin vloggers, mostly doon po nasa nasalihang kong group chat, tulungan po doon, walang inggitan, no. I think we are mature enough, no, to understand na we are independent, pero kung kailangan ng tulong, gawin ang bayanihan. Ganun po yun. Yun ang pong napakagandang samahan, no. As much possible, ako din ayaw kong makigrupo kasi sa grupo, dyan, alam nyo na, merong mga immature, mga selfish na makagrupo mo. That's not good. Okay, so hindi ko na po kayo mabanggit lahat, no. Shout out and may God bless you all. No, pasensya na. Alam nyo naman, hahaba itong vlog natin. Di po ba? Okay, so simulan po natin ito, kaya po nasabi natin, Sara Duterte nilubog ng mga mambabatas, no? Ito po, unahin natin itong isang mambabatas na talagang pinapalagan na po sila. Ang mga mambabatas natin, particularly sa House of Representatives that consists of 326 members, all in all, no? Correct me if I'm wrong, pumapalag na po sa mga bibitawang statements ng mga Duterte. Even ang kapulisan, pinapalagan na po, particularly si General Nicolas Torres ng director po diyan po sa Region 11, no, sa Davao. Pinapalagan niya po si kupal na Baste Duterte, no. So hindi tulad nung dati nung panahon ni Digong, tikom ang mga bibig, hindi makagalaw kasi authoritarian si Digong. Diba? Talagang kung ano ang sinabi ni Digong, dapat tiklop ka na. Kung ano ang sinabi ng mga anak nila, tiklop ka na. Kasi anong gagawin sa'yo? I-demonize ka. Baka nga, tuluyang kang makipagkita kay Satanas. Ganun po yan eh. Ngayon hindi po eh. Wala na eh. Wala na siyang sinasabi lang Duterte Magic. Iilan na lang kayo. Hindi nyo nga mapuno yung EDSA eh. Nasaan yung 32 million ninyo? Sige, sabihin nyo, nanalo kayo eh. Nanalo kayo sa pagkabisi. Hindi kayo nanalo sa pagka-presidente. At huwag nyong sasabihin, tulad ng sinabi ni Roque na Sara Duterte handed the silver platter to PBBM para maging presidente. No. Kayo ang nanggamit kay PBBM. Ginamit nyo maging presidente, tapos ang gagawin nyo, i-pull him down at iupo si Taminmil. Doon kayo nagkamali. Akala nyo ganong kagago ang Marcos. Ibig sabihin hindi sila natuto sa kanilang history. No. Meaning history repeat itself. No, hindi rin papayag diyan, inuulit ko. Hindi papayag ang mga loyalista at supporter. Maghahalo ang balat si Tanalupan. Kaya wag mo nang i-insist, Roque. Wag ka nang mag-insinuate na merong mental problem o health problem ang Pangulo. Kayo ang may mental problem. Kayo ang gahaman, no? Pinipilit nyong iyo po yung isang ito na designated takas, wrecking ball na entitled biatch na wala namang alam. Wala alam eh. Akala natin napakagaling eh. Tingnan nyo na lang yung mga interviews niya, yung demeanor niya. Diba? Immature na immature. Spoiled brat. Kasi in-enable nila, no? Mamaya ito, tingnan nyo kung ano pang sasabihin dito ng mga mambabatas. Unahin natin ito sa balita ng Inquirer.net. Sara Duterte
family ruled Davao City but did not solve floodings. Sabi ng isang Solons. Tama naman. Tama si Chis Escudero. Your dad ruled for 6 years. Pero ito, nung nabasa ko ito, hindi lang 6 years. Ilang dekada nyo hinawakan ng Davao. Diba? Doon sa statement niya, sabi, ilang taon, mayor pa siya, may ilang taong nalunod na matay sa baha, kasalanan ng Pangulong Marcos, mayor ka pa lang. Sino yun? Sino dapat sisihin? Gaga. Diba? Out of reality talaga out of touch. Hindi niya alam yung sinasabi niya. Diba huling-huli? So even pala yung mga kaganapan nung nakaraan na hindi maganda sa bayan nila, isisi sa presidente ngayon? Kayo. Hindi nga siya namuno Hindi nga siya presidente nung panahon, nung time na sinasabi nito. Pero kasalanan pa rin ni PBBM. Baka pati pagpatay sa ipis, kasalanan ni PBBM. Di ba? Tama, mali. Ito, paulit-ulit lang tayo, pero paulit-ulit kasi sila Ninararatiban nila. Isinisiksik nila sa ating kaisipan. Pag hindi natin kokontrahin yon, anong mangyayari sa inyo? Dinahawa na kayo, na-impluwensyahan na kayo, kaya dapat basagin natin. Iulit-ulit din natin. Di ba? Ito po sabi, Vice President Sara Duterte and her family ruled Davao City for decades but have not been able to solve flooding in the area. Lawmakers pointed this out as more counterblast her criticism of the current administration. Ito po ang sabi ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sabi niya, correct daw po si SP Escudero that it is perplexing for the BP to call out the current administration over the recent flood when her father, former President Duterte, had 6 years to address the issue. Oo nga. Diba? PRRD was in Malacanang for 6 years. He was also a long-time mayor of Davao City. He and his children changed positions after their terms ended. Correct. Duterte. Kaya nga decades For how many decades? 3 decades or 4 decades? Diba? He and his children were also lawmakers. They should have fixed the issue of flooding in their area. Correct. Tapos, sasabihin niya, nagbaha dulot ni Karina at siya ay tumakas papuntang Germany. Pagbalik niya, para po siyang bomba. Hindi ka na lang siguro, dapat sa'yo, ibang bomba na lang ang ginawa mo. Diba? Nagpasabog ka ng utot mo, pero ikaw lang ang umamoy ng sariling utot mo. Last Friday, Escudero said BP has the right to point out social problems just like any other Filipinos. Although he found it perplexing. Tama. Huwag mo isisi sa presidente sa current administration na ito. Diba? Dalagang huling-huli na ikaw ay walang alam. Out of touch. Dapat sisihin mo muna ang tatay mo. Sisihin mo ang kuya mo. Diba? Bakit? Ito po. One Rider Party List, Representative Ramon Rodrigo Gutierrez noted in a separate statement that there was enough funding. There was enough. Sufficient. Sobra-sobra, 51 billion for flood control in Davao City, particularly within the jurisdiction of Vice President Duterte's older brother, si Pulong. There were 51 billion funds allocated to the district of Kong Pulong in 3 years. What happened? That's a huge amount. For context, there was a 244.6 billion pesos fund for flood control in 2024. But that's for the entire country. Ulitin natin. But that's for the entire country, yung 244.6 billion pesos. Sa buong bansa daw yan. Did this follow the flood control master plan? If Davao City and other parts of Mindanao were not included, they should be the ones to explain to our Davaoeño and Mindanaoan brothers and sisters. Tama. Ayun ang sabi ni
One Rider Party List Gutierrez. O ito naman, si Ako Bicol Representative Raul Bungalon, ha? Question why Duterte is only airing these issues now when her position as the second highest national official will have given her a better advantage in solving the problems. Ayun nga Ha? Representative Bungalon, ano ba ang naging priorities niya bilang isang BP? Isang tabi niyo muna ang DepEd. Ano ang inadvocate niya? 'Di ba? Ano? Pag-akyat ng bundok? Ayun, pamamasyal sa Germany, panonood ng Netflix, ano ang priorities niya? Hindi niya alam. Vice President Sara Duterte, who was the other half of the Uniteam Campaign Alliance in 2022 polls, used to be part of President Marcos Jr.'s administration as Education Secretary. Why are we hearing all this only now? It only shows what kind of politician she is. She will make it appear that she's an ally if it will only suit her interests. Sa Tagalog, magkukunwari siyang ally ng gobyernong ito kung bagay lang sa interes niya. If it suits her interest. Kung makukuha niya lang yung interes niya. Kung may makukuha sa gobyerno. Tignan ninyo, hindi nyo napansin? Ha? Di ba nung una nagalit siya dahil tinanggalan ng senior deputy si Gloria. Sinabi niyang tambalos-los di umano si Speaker Martin. After that, nung palapit na yung budget at nanghihingi siya ng CIF niya, nakipagbati kay Speaker. Ito sinabi ko na sa inyo, evident, di ba nung paalis ng bansa ang Pangulo, meron yata siyang state visit sa isang bansa. Doon sa mismong lounge, no? Papasok sila nung parang magsalita ang Pangulo, magbibigay ng kanyang statement bago lumipad. Di ba? Siya pa mismo ang kumapit sa braso ni Speaker. O dituwang-tuwa si Speaker, parang siyang bata. Para siyang prodigal daughter. Anong sabi ng Pangulo? It's nice to see that the Speaker and the BP are yung kosi-kosi again, ha? It's been a long time, di ba? Pero ang nangyari, nagpatutsyada na siya nung binusisi na yung CIF niya, nung tinanggalan na siya ng CIF kasi nga yung CIF daw hindi lang sa kanya kundi sa ibang ahensya na may CIF ay babawasan o tatanggalin para naman ipondo sa ating mga kasundaluhan na nag-aano diyan sa West Philippine Sea kasi nga maingay na maingay ang West Philippines in that time. Yung pangbubuli ng China, wala tayong lumang-luma. Out of date ang ating mga kagamitan sa ating armed forces. So that's why the HOR promised to modernize RAFP. Dadagdagan ng pondo. Nung hindi na-approve ang CIF niya, nagmaktol. So tama po yung sinasabi ni Representative Bungalon. She will make it appear that she's an ally if it will only suit her interests. Ha? Pag hindi niya nakuha yung gusto niya, hindi ayon sa kanya yung mga panukala o nabutata siya, hindi siya pinagbigyan, ito ang sabi. Then, attack when she no longer needs the use of it. Ganon. So, anong ibig sabihin nun? Mangga. Tamang-tama yung video niya na yung kumakain siya ng mangga. Siya yun. Sinasalamin niya yung sarili niya. Mangga. Manggagamit. Yung po yun. Sila yun ang manggagamit kasi ginamit nila yung Uniteam for their advantage. Kaya nga inuulit natin, hinahamon natin sila nun. Ba't di kayo tumakbo? Di ba may Ran Sararan? Ba't hindi siya kumagat doon? Alam niya Kailangan niya ang Marcos dahil marami po ang Marcos loyalist. Old and new Marcos loyalist. Ginamit niya. Ilan lang ba kayong mga DD-shit kayo? Mga animal kayo? Ito. She has just shown her true colors. Ano yung true colors niya? Chameleon. Sa Tagalog, hunyango. Kung kulay green, nandun siya. Kung kulay pula, nandun siya. Kung kulay yellow, nandun siya. 'Di ba? At wag niyong wag niyong sabihing wag niyong sabihing
nagsanib ang dilaw at pula. Kayo rin naman, original dilawang kayo. Nanay nga ni Duterte, si Digong, aktivista yan, makayelo yan. Kinausap nga siya ni Cory noon, nung na-depose nila ang Marcoses. Kinausap ni Cory ang nanay ni Digong. Gusto mo ikaw muna ang temporary mayor dyan sa Davao? Aktivista ang nanay ni Digong. Ayaw niya sa Marcoses, kakampaalyado ng Aquino. O di ba dilaw? Tapos sasabihin ni Bato, nagkampihan ng pula at dilaw. Gago ka Bato, tingnan mo istorya ng amo mong si Digong. Kitang-kita naman sinong sinuportahan nila nung panahon ni Noynoy, ni Panot, nung 2010. O di ba kitang-kita pa nga, may karaban pa nga kayo? O, wag mong sabing hindi ka na bata ni Digong noon. Ano ka, selective din? O di ba? It will only suit you Bato. Kaya wag kami. Di ba? Ang Pangulo ngayon, walang tinitig ng kulay. Unity nga. Ang sabi niya, ako gusto ko pa rin unity. Kasi yan lang ang makakapag-advancement sa ating bansa. O, di ba? Ang sabi nga ng mga mambabatas dito kay Tamil Mill, huwag mo isisi sa iba. Ayan po yung balita dyan. O, bigyan ko lang kayo ng article sa Politico. Ha? Huwag isisi sa iba. O, sabi rin yun yung sinasabi nila Asidre at Gutierrez na binasa natin. Huwag mo isisi sa iba. Ayan. Ano ang sabi rin sa Politico ni Bungalon? Lumabas ang totoong kulay. Ingrato. O ayan. Hindi ko na po babasahin yung lamang kasi binasa na natin dito. Di ba? Ito pa. Ituloy natin yung pagbasa dito sa Inquirer. The lawmaker further question why Duterte has been silent on problems surrounding the Department of Education. O, di ba? Which she supposedly failed to solve. Kaya nga sabi ni Asidre at Gutierrez, huwag mong isisi sa iba. Man up. Take full responsibility of the failures. Baka si ikaw dyan ang namuno, pero siya hindi. Sa palagay ko, ito nung pumunta siya ng Germany, nadama niya yung galit ng mga tao na hinahanap siya. At nakita pa lalo nung may naglabas ng kanyang picture na patakas siya. O, di ba sinisisi niya ang MIAA? O, ang sabi nga ni DOTR Secretary, hindi sa MIAA galing yan. Kung sino man po ang naglabas niyan, why not sue them? Di ba? Ha? Bakit hindi mo idemanda ang naglabas ng picture na yan? Di ba? O, ayan po sabi, alis muna tayo doon. O, ano ang sabi dyan, ni DOTR Bautista sa GMA News Online? Photo of BP Sara leaving PH not from MIAA. Di ba? So therefore, sino? Sino ang nakakuha sa'yo? Baka doon sa dinaanan mo, may terrace, may tao doon. O hanapin mo. Isa kang abogado. Ha? Sige. Ano mo? Idemanda mo, pahanap mo. Kasi sabi mo, na-videohan yata ang anak mo. Pero ang nakikita lang namin ay ang sarili mo at yung mga bodyguards mo, yung mga julalay mo. O, demanda mo si DOTR. Bakit niya sinabi na hindi galing sa MIAA yan? Abogado kayo. O di kaya yung asawa mo magdemanda. Sabi mo na ilabas ang picture ng anak mo. Demanda nyo. Di ba? Ba't di kayo magdemanda? Mga abogado kayo. Magagaling kayo. O, hindi. Ang ginawa niya, siguro, planado. Nakita nyo, di ba nakipag-meeting siya sa Maisog doon sa Germany? Baka yun ang advice sa kanya. Gawin mo, i-deflect mo ang issue. Maggalit-galitan ka. Kunwari, na-violate ang karapatan mo. Ha? Yung iyong security. Ha? Ganito pa, di ba? Meron kang statement na ni-recall yung 75 mo na pulis. Yun ang gamitin mo. Birahin mo ang kapulisan para mawalang atensyon. Hindi po. Wala. Mali ang advice sa kanya. No? Tanga-tanga kasi siya. Hindi siya marunong mag-discern. Instead na sabihin niya totoong dahilan, bakit siya umalis ng kasagsagan ng Karina? Sabi niya, personal trip daw. O tayo, pagbalik mo, binanatan mo ang gobyerno. Ay, hindi pwede. Ikaw na nga ang tumakas. Ikaw na nga ang hindi makapagpaliwanag. Ikaw pa ang galit. Wow! O diba? Yan yung tinatawag nyong spoiled brat. Diba? Ayaw niyang siya ang may accountability. Gusto niya may responsibility. Pero wala siyang accountability. Bakit sinabi kong gusto niya may responsibility siya?
Kasi sabi niya, I will show you how to command. Oh, responsibility yun. Pero pagdating na ng accountability, oh, no, that's not me. Iba po. Si ano po, yun. Nagtuturo. Di ba? O, eto pa, balik tayo dito sa Inquirer. Ano pa ang sabi ni Bungalon? Talagang si Bungalon, binira siya. Did she even help our overburdened and overworked public school teachers? At one point, I can still vividly recall that she suggesting holding Saturday classes only to catch up with the targeted June school calendar, opening which President Marcos politely declined. Tignan ninyo? Di ba? Tama po yun. Nagbigay siya ng dalawang suggestion. Yung isa may Saturday class para lang makatch up. Yung isa wala. No? Pero ang mas pinili ng Pangulo, siyempre, bigyan mo naman ng pagkakataon magkaroon ng pahinga ang mga bata saka mga guro. O, pinili ng Pangulo, 5 days lang. Diba? Mas doable. Pero agahan mo ang pagsisimula ng klase. Diba? O, eto pa. Sabi ni Bungalon, talagang ito. Show some humility, Miss BP. Your complaints could have been addressed and they could have resulted in more productive endeavors if you have raised them early on. Don't make the government your punching bag. Wow, ang galing, talagang pinalagam po. When you were DepEd chief, did you even attempt to improve learning competencies? Tama. O, dati yan, hindi na mag-iingay ang mga mambabatas. Takot mga walang yagballs. Pero ngayon, labanan natin kasi sila ang masisira. Ayaw naman ng mga representante yan. Sila nagtatrabaho ng todo-todo, tapos kami pa ang sisisihin. Sisisihin mo ang gobyernong ito. Wala ka nang nagawa, ikaw pa ang manisi. O diba? Tama, mali. Grabe. Antindi mga kababayan, talagang binanatan siya. O. Ay. Wala po siyang magawa dito. Ito pa yung sinabi ni representative namin, ito nasabi ko na, si Kong Hun, no? Ganun din. Si Paulo Ortega, ganun din. Where are you, ma'am? O, diba? Nasaan ka nung kasagsagan ng bagyo? Dati ginaganon natin si Lenny. Si Lenny nakayapak pa naglalakad sa mga ganyan. Ocular inspection. Ay, sabi, epal. O, ikaw ba nag-ocular inspection? O di kaya natapos yung bagyo? Nag-ocular ka ba? Yumapak ka ba? Wala. Kundi ang pinapunta mo, distribution ng goods ng opisina mo. Ganun ba mag-command? Nasa malayo, nagko-command ka? Wow! Your mere presence sa ating bansa after the onslaught is appreciated na yon. Hindi. Nandoon ka kitang-kita, nakikipagpulong ka sa mga destabilization group na maisog sa Germany. So what does it tells you? You don't care about your fellow Filipinos dyan po sa Luzon that was devastated by the typhoon, Karina. Pero isipin nyo kung Davao City yan, ay ura-urada sigurong uuwi yan o hindi na magpuntang Germany yan. Ganun po Diba? Kasi ang para sa kanya, ang Pilipinas lang ay Davao City. Kaya nga hindi natin sinashoutout ang Davao City kasi province of China yan. Diba? Ano pang sabi dito ni Representative Alonto Adjong? He urged Duterte not to use religion in politics. Kasi di ba nakita nyo yung isa na naman niyang statement na nagpapasalamat siya sa mga kababayan niyang Muslim tribes doon sa Davao City na nagbo-volunteer daw na siya ay bigyan ng protection. Pero si Adjong, si Representative Adjong, Muslim ito Anong sabi niya? Don't use religion in politics, saying that he is disappointed with Duterte's statement before the Muslim community which only leans towards divisiveness. Tignan mo yan. Hindi lang siya nag-wrecking ball. Dinidivide niya po pa. Ang ganda na ng samahan ng Muslim at Kristiyano. Pero ang ginagawa nitong mga Duterte, division again. Para lang sa kanilang sariling kapakanan. Diba? Grabe, mga kababayan. Ito pa, si Dan Fernandez. Meron din ito. Nagtataka rin siya. Sabi niya, noted that having such number of Supreme personnel might already be excessive. Excessive! Napakarami. Diba? Ay, grabe. Ngayon, hindi lang dyan siya binanatan, mga kababayan. Pasok naman tayo dito sa Philstar Global. Isa sa mga headline nila, latest yan. Lawmakers as outspoken
Ibig sabihin, panay ang daldal mo din. Parang ikaw din, sabi mo kay Marvel, nakakailang interview ka na. Ikaw din? Di ba? So who are you? Sino ka para sumipil ng karapatang pantao, yung freedom of speech? It's a given right and freedom sa Constitution. Bakit? Sino ka para magsabi na nakakailang ka na, ha? Ano yan? Away mag-asawa? Away mag-jowa lang? Di ba? Hindi ganoon. Kaya sinabihan ka, outspoken BP to denounce China's actions in West Philippine Sea. Ano yung latest kagaguhan ng China dyan sa West Philippine Sea? Yung kanilang Air Force, naglaglag ng flare sa ating reconnaissance plane, sa ating surveillance lang, gumagawa ng routine surveillance ang ating Philippine Air Force. Nilaglagan ba naman ng flare? Tinira ba sila ng missile? Gago yung mga Chekwa eh. Di binulag mo sila? Di ba? Binulag eh. Siguro alam nyo naman yung sinasabi nating flares ng pag nilaglag ng eroplano yan. No? Para ma-divert yung takbo ng ng missile o whatever, yung visibility. Gago eh. Ano ang reaction niya? Wala. Outspoken yan ha. Kagaguhan ng China yan sa ating mga armed forces. Pero wala. Tamilmil. Ang sabi lang ng kuya niya, hindi naman trabaho ng BP yan, is the job of DFA at DND. Bakit yung mga mambabatas nagsalita? Ha? Bakit kayong Duterte hindi nyo ma-denounce? Akala ko ba pro-Pilipinas? Akala ko ba maka-Pilipinas, maka-Pilipino? Halatang halata mga kababayan na sila ay pro-China lamang. Diba? Kasi baka naman ang laking pondo. Eto, basahin natin. Key members of the House of Representatives Monday scored BP Sara Duterte BP Nasa. BP Sara Duterte for her continued silence on China's incursion in the West Philippine Sea. Continuing the lower chamber's spat with Duterte after her open criticism of the Marcos administration in past weeks. Ito na naman si Representative Adjong. Ito, Mindanawan to Lanao del Sur First District yan. Part of the House Young Guns group said that how the public will interpret Duterte's refusal to condemn China over his aggression at sea will define the kind of leader she is. Correct. Paano pag naging presidente yan? Ano sasabihin niya sa China? Bong Choi Lak, Eniko Chong Choi Lak, Ni hao, I love China. Ganon? Of course, sabi ni Adjong, BP Sara has been known to be outspoken and she shares her opinion on things that are important in this country, particularly our sovereignty. Di ba binatikos niya nga yung presensya daw ng ICC? Ang layo po dyan. Personally, I'm trying to question why, with all of these happenings, especially with the recent flare of the Chinese government in the West Philippine Sea, she remains to be silent about it. Meron pong pasador yung kanyang bunganga. Ayan. Pasensya naman po sa word, ha? Duterte was similarly criticized in March for not publicly denouncing China's action in the West Philippine Sea after one of the most extreme confrontations between Filipinos and Chinese vessels took place on a resupply mission to BRP Sierra Madre. Naalala niyo yung binutas yung ating di ba? Yung aggression. Sinabi ni Representative Joel Chua yan. Nasaan ka? Anong statement mo nung binutas ng mga Chinese Coast Guard yung rubber boat ng ating mga kasundaluhan magre-resupply? Yung hinarang nung muntik na may natputulan ng daliri nung sumampa yung rubber boat nung mga Chinese Coast Guard sa ating bangka. Nasaan ka? Nasaan ang statement ninyong mga Duterte? Hindi lang si Sara Duterte. Lahat sila na magpamilya, wala. Kasi sabi ng tatay nila, ipamigay nyo na lang yan. Tubig lang yan. Hindi naman tayo nakikinabang dyan sa West Philippine Sea. Malayo ang Davao City dyan. Malaki ang bayad sa atin ng China. Huwag kayo dyan. Yung lola nyo mawawalan ng building doon sa China. Wag. Lahing inchik tayo. 1/4 inchik tayo. Ganyan. Okay? Adjong said it was important to Sara to verbalize her position on the situation in the West Philippine Sea as she is the second highest public official in the country.
whether or not her silence may be treated as apathy, awa daw, or not really interested, that will definitely spell out and define the kind of leader she is. Sabi naman ni Jill Bungalon, ito sila talagang yung mga young guns, no? Similarly, scored Saras for not issuing a statement against China since she assumed office in July 2022. Ayan, wala. Talagang tamilmil po. That's why the nation will really wonder, why is the Vice President not issuing statements on the issues in the West Philippine Sea, sabi ni Bungalon. Hindi bobo ang mga Pilipino. Alam nilang ibig sabihin yan. Correct. Pero pwede nating tawaging bobo yung half inchik, 50% German, half Pinoy. Bobo. O, ayan. Bungalon said that even if public officials butt heads over their contrasting views on national issues, they should be united in the statement on China and the West Philippine Sea. Meron po kayong VP na Manchurian candidate ng China. You know why China keeps on doing this? There are segments of society who are enablers of China, who speak to the advantage of China. Correct, kasi nga po, sila po ay mga tuta alaga ng China. Ang tanong, magkano? Ayan. Ano po ang nakukuha nilang benepisyo sa China? Ayan po yan. Okay? So, yan po mga kababayan. Now, ipasok naman natin to. Binira po talaga siya ng young guns, Sila Adjong, si Bungalon, si Konghun, sino pa ba? Si Asidre. Actually, si Asidre, hindi naman na young guns yan. Si Gutierrez, no? Sino pa? Si Ortega. Yan po, marami pong yung mga young guns. May segment nga pa yan sa Congress TV. No? Sila po yung lumilibot sa iba't ibang parte ng bansa para ilapit yung House of Representatives sa mga tao. Dinggin ang pangangailangan ng tao. Nagawa ba yan ng BP ninyo? Yung hinayupak na ito? Eto pa, puntahan na natin ito, no? 'Di ba sabi ni Representative Joel Chua o Joel Chua ng 3rd District ba ng Manila? Talagang vocal, na po siya? Talagang vocal siya sa pag-criticize dito sa mga Duterte. Mind nyo, nalaman ko lang po yan kay Mami Peng. Thank you, Mami Peng. Hindi po Marcos supporter yan nung eleksyon, si Representative Chua. Isko daw po siya. Nung natalo si Isko, anong sabi ni former mayor? Sorry po, Mayor Isko Ano ang sabi ni Mayor Isko dati nung natalo siya? Move on na tayo. Makipagtulungan na lang tayo sa presidente o sa administrasyon. Hindi siya bumabatikos hanggang ngayon. Ganun po ang tamang attitude dapat. Makipagtulungan. Pwede ka naman mag-voice out ng iyong concern na siyempre, ordinaryong citizen ka in the proper time and place. O si Isko, wala. Nananahimik siya. Diba? Sinabihan niyang mga followers niya, mga supporter niya, tulungan natin. O tingnan nyo, may mga Isko vlogger nga, o si hindi ko nabanggit, kilala nyo na yan, yung nasa Manila, sumusuporta sa admin ito. Tinutupad nila yung kagustuhan, utos ni Isko. Si Representative Joel Chua, sumusuporta sa admin ito kasi naniniwala sila. It's about time. Paunlarin natin ang ating bansa. Magkaisa tayo. Tama na yung girian sa politika. Sobra-sobra na Marami nang yumaman dyan ng mga politiko. Pwede ba itigil nyo na yan? Alalahanin nyo naman, mag-share naman kayo ng mga blessings ninyo. Palaging kayo na lang? Palaging ang kawawa, yung mga mabababa? Maawa naman kayo. Ilang dekada na, no? May mga lola't lola pa dyan lola't lolo na nagtatrabaho pa. Hindi nyo mabigyan ng magandang pagkakataon lang, no? Yung sa Social Security, bigyan nyo sila ng Pangulong Marcos, igaya mo dito. Kung ito lang. Halimbawa, si lolo't lola, hindi naman nakapagtrabaho dahil rin sa walang kakayahan, dahil kulang sa edukasyon. Hindi nakapag-contribute sa Social Security. Di ang gawin natin, bigyan nyo sila ng Social Security, yung SSI, ano ba yung tawag dito? Supplemental income. Ayun po.
bigyan nyo, i-assess ninyo. Diba? Ponduhan ninyo. Ang lalaki ng sahod ng mga Social Security Administrators. Milyon-milyon. Bakit hindi nyo mabigyan ng konting aumento yung ating mga seniors? Ano? May mga senior citizens sa kaluro, meron kayong mga pension. O dagdagan nyo. Diba? Kung magpipensyon ka, kung nagtrabaho ka, paano po yung mga hindi nakapagtrabahong senior tulad ng sinasabi ko kanina? Yung mga magsasaka. Yung mga talagang wala. Nagtinda sa palengke, hindi nakapag-contribute sa kanilang sa kanilang pension. Paano na? Diba? Maganda, bigyan nyo sila. Sapat-sapat naman ng pera. Ang dami nyong pera. Dami nyong inuutang. Yung iba, nanakaw lang. Ha? Magpakatotoo na tayo. Laganap ang korupsyon. Pero sa share nyo naman. Diba? Hindi ko na sugarcoat. Laganap ang korupsyon. Maraming nangungurap, maraming nagnanakaw. Ha? Pero dapat, ipadama naman ninyo yung kung ano ang tama sa mamamayan. Yung matatanda. Tayo na, meron po 1,000 every month. Social supplemental income from SSS. Di ba? Matutuwa na yung mga yan eh. At least, this government is working for you. It's not them working, kayo pa ang nagtatrabaho para sa gobyernong ito, tapos ibubulsa lang nila kung anong karapat-dapat sa inyo. Diba? Tulad ni Tamilmil, anong ginawa niyan? Ngayon anong gagawin ni Representative Joel Chua? Ayan, ABS-CBN. Sara Duterte's security budget should be scrutinized. Tingnan nyo, diba dati ang gusto ni Representative Joel Chua, sabi niya, bubusisiin natin ang budget niya. Walang pre-pass. Ha? Ngayon, anong sabi niya? Pati security budget mo bubusisiin kasi ang laki ng hinihingi niyang increase, 8% increase. 2.037 billion pesos. Ang laki niyan. Anong gagawin niya? Di ba? Pupunta sa foreignarya na naman, ganto-ganto, kunwari lang. Hindi. Busisiin. More than 400 ang kanyang security. Anong sabi ni Gadon? 250 million pesos a year. 500 million pesos ang ginastos niya for 2 years. Ang dami pa niyan. Count and counting. Diba? Tama, mali. Okay? So, yan po ang sabi ni Representative Joel Chua. We are spending too much for the security of one family. Correct. Tapos yung mga mahihirap talaga, hindi nyo malang madagdagan ng aumento. Ang mga guro, hindi madagdagan ng sahod. Ang mga frontliners, hindi madagdagan ng sahod. Tapos kayo, nanda kayo dyan sa mga executive, legislative, judiciary, mga mayor, LGUs, dinagdagan ng sahod ninyo. Tapos ang saguro, aumento lang. 20 pesos? Ang kaya hindi nyo maiwasan na ang mga frontliners, ang mga guro, mga professional, mga ibang bansa. Kasi ginagago nyo. Kayo, ano ba yan? Ang laki ng portion nyo sa pie. Tapos yung natira nyo, kung hindi kayo kumakain yung dulo, ayun ang ibibigay nyo sa mga talagang lifeline ng ating bansa. Kayo, manage lang kayo sila, they're doing the hard work. Dapat nga ang gumagawa ng matinding trabaho, the actual work, sila ang mataas ang sahod Biruin nyo yan, nagtaas kayo ng sahod nyo salamat naman kay Presidente. Pero aumento lang, katiting lang yata yung sa guro Kaya nga nagre-reklamo yung mga ng grupo ng guro Di ba? Pati si Castro nagre-reklamo. Pagbigyan nyo naman sila. Dagdagan ninyo. Di ba? Grabe Ito pa sabi na naisingit lang natin yon ni Representative Chua. Dapat tignan din natin kung saan talaga napupunta yung budget dahil ito ay pera ng taong bayan. 100 soldiers are enough to protect Duterte, her husband, and their children. Para sa isang pamilya, gaano karaming security po ba ang kailangan? Dapat tignan din po natin kung sapat. Wala namang masama basta ma-justify nila yung pondo nila. Hindi naman tayo mang-iipit ng tao. Ang gusto lang natin ma-justify. Correct. Baka mamaya, totoo din naman na kulang, so at least malaman natin. So tayo naman, tinitingnan lang natin yung mga merit ng kanyang sagot. Tama. Ang tanong, Representative Chua, a-attend ba siya? Ayun. A-attend ba siya?
Yon, ha? Sa kanyang sa kanyang budget hearing. Baka ang paatinin niya lang dyan yung kanyang mga secretaries. Ang sabi pa dito, tumalon na pala from Action Democratico to Lakas CMD si Joel Chua. Kaya nga po itong Lakas CMD, lalong lumalakas. Pero tingnan nyo ha, may kagaguhan na naman itong mga survey na ito. Okay? So yun lang po, gusto lang nilang malaman. Kung justifiable nga ba, sabi nga ni Joel Chua, kung kulang baka pwede pa nating dagdagan. Gusto lang naming malaman kung justifiable yung more than 400. Because it's not her own money that she is paying it, kundi ang pera ng taong bayan. Kung yung milyon, kung yung 3/4 doon, pwedeng ibigay na aumento nung magamit pa sa mga social programs ng DSWD, the better. Matutuwa ang mga marilitang Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, dagdag nyo yan sahod sa mga guro at sa mga frontliners, sa mga bumbero, kapulisan. Tingnan natin kung magtatarantado pa ang mga pulis, kung magpapagamit pa sa mga drug lords o mga tiwali. Nakakaasar, mga kababayan. Kaya tama lang yan. Scrutinize natin. This is very kaabang-abang po yan. Parang nag-aabang tayo ng movie sa Thanksgiving Day. Dito po, Thanksgiving Day at summer, magaganda po ang movie, kaabang-abang. Di po ba? It's a movie night. Mo ang mamita. Kailangan mo magdala ng maraming popcorn, mamita. Subscribe nyo po Mamita Star Talk, si Carclea, Mami Peng, Admin Rich, TPL3 sa Facebook, si Mima, super laki na ng ni Mima, sa mga Lady Warriors po natin, no? Hindi ko naman po lahat sila kilala, lalo na si Mima, hindi man ako kilala niyan. No? Pero lumalaban po para sa admin na ito. Okay? Ganun din po si Alibuga TV, si Banat Boy, si DJ Byron Music Topic TV, si Mike Cervera, pumunta po sa ating LS. Salamat po, Boss Mike, no? At least napadaan ka kahit papano. At least malalaman ng mga followers niya, ay, may Simply Talkies vlog pala. Ang pangit pala niyan. Uy, huwag kayong ganyan. Yung kagwapuhan nila, kapugian nila, mana sila sa kuya niya. Doon po sa mga bashers ng Pangulo, no, mga DD-shit, pasok lang kayo dito. Basta topic. Yan. Pakita kayo ng ebidensya na mali yung sinasabi ko. Di ba? Huwag kayo yung bangag, tenen, bangag. Sino yon? Di kayo. Di ba? Voltes 5 nga kayo di ba? Tenenenen. Tato ni Polong sa likod ay makikita na. Dadilhin ni Trillanes sa korte. Ito na po yung last article. Yung sinasabi ko sa inyo na palubog talaga siya. Bakit? Sa isang survey na naman, lubog na naman siya, bagsak na naman siya. Meron ng Okta, meron ng SWS. Dun sa Tanjiri, bagsak din siya. Sa RPMD, bagsak din siya. Ito po, yung Oculum Survey. Hindi ko alam to kung anong Oculum na to. Nakita ko lang po sa GMA News. Isingit na natin. Marcos satisfaction rating is slightly up in second quarter of 2024. The same sa SWS. Diba? Ano sabi dyan? Public satisfaction for President Marcos Jr. performance is slightly improved in the second quarter of the year according to a non-commission, meaning wala po nagbayad, walang nag-commission, walang politiko o anong grupo na nagsabing gawa ka nga ng survey. Tingnan natin ang satisfaction rating ng Pangulo, ng BP, ng SP, ng Speaker at ng sino yon? Justice, no? Nakalimutan. Opinion poll by Oculum Research and Analytics. Kinondak po ang survey ng June 25 to June 30. The research firm said 50% of Filipinos were satisfied with Marcos' performance as he enters his term. 50% na. Ang laki na nun. Compared to the last na first quarter na 49%. Tingnan nyo na lang dyan. Yung basta sa akin, umangat 50%. Ayan. Meanwhile, yung inyong magaling na takas na Vice President ay bumagsak po.
Palakpakan na naman dito. Magpapalakpakan na naman sila dyan. Bakit? Ha? Bakit? Kasi 64% pa siya. Bumagsak siya from 75 to 64. 9% decrease. So 1% increase lang yung kay Pangulo. Pero sasabihin nila, mataas pa rin yan. Satisfaction rating niya kasi mataas pa rin siya kay Blengbong. Si Blengbong 50% lang. Ito 64 eh. Ang hindi nila nakikita, ang hindi nila ipinaalam sa inyo since the beginning of this year, plummeting siya, plummet, pabagsak ang trend ng kanyang numero sa survey. Non-commission yan. Ha? Pero pag commission, magduda kayo. Ha? O eto pa. Huwag na natin pakialaman yung tatlo. O ito daw sa usapin ng West Philippine Sea, US at divorce. O tingnan ninyo ha. Sa West Philippine Sea, Norway, at least 75% they were unsupported of the Philippines relationship with China and 65% China with China. Unsupported marami, ayaw sa China. And 60% said they found China as an untrustworthy, hindi pinagkakatiwalaan. 75% ayaw sumuporta sa relasyong China at Pilipinas. 67% hindi pinagkakatiwalaan ng China. Oh, di ba? Oh, sino ang hindi umaano diyan? Ay yung mga 16% lang ng mga kupal na Dutertes. Oh, sa relasyon naman ng US and Philippines, 53% Philippines should align in the US. Oh, 26% saying Philippines should seek military assistance from Washington. Oh, ano pa? Ha? Kabi. Di ba? Kaya ang respondents po ay 1,200 with plus 3 minus plus minus 3 error of margin. Oh, and a highest confidence level of 95%. So anong ano nito? Ang makikita ng mga DD-shit, mataas pa rin yan, palakpakan pa rin. Pero ang hindi nga nila nakikita, downward spiral, plummeting ang numero ng kanilang BP. Pero dyan, may gagawing paraan ng mga yan. Oo, may gagawin yan. Babalik, meron dyan mga survey na pro-Duterte. Pero ang Pangulo, angat-angat lang kahit paano. Kasi nga nagtatrabaho. No? Hindi effective yung paninira nila. Wala At na ano pa, kasi laway-laway lang sila. Wala silang mapakitang ebidensya. Naratiba nga kulto. Ha? Mas marami po talaga ang sumusuporta sa admin na ito. Di po ba? O kayo, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.